Marangkada na rin sa Kamara ang investigasyon ito hinggil sa magkakahiwalay na tangkang pagpupuslit sa bansa ng bulto-bulto ng mga umano'y iligal na droga na minsay umaabot pa ng bilyong piso ang halaga. Ang sentro ng balitang yan mula kay Mela Lesmoras, live. Naomi, aabot na sa higit 4 na tonelada ng iligal na droga o partikular na ng shabu ang nasabat ng mga otoridad sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa nga yan sa mga natukoy sa pagdinig ng Kamara ukol sa issue. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang magsimula ang investigasyon ng House Committee on Dangerous Drugs ukol sa sunod-sunod na pagkakasabat ng malakihang halaga ng iligal na droga sa bansa. Ayon kay Dangerous Drugs Panel Chair Robert Ace Barbers, mula noong umupo sa pwesto ang administrasyon ni Pangulong Marcos, 4.4 tonelada na o nasa halagang 30 billion pesos na iligal na droga o shabu ang nasabat ng mga otoridad sa ilalim ng bloodless drug campaign ng pamahalaan. Kabilang na riyan ang 200 kilos na nasabat sa Mabalacat, Pampanga noong August 25, 560 kilos mula sa Subic Port na dinala rin sa Pampanga noong September 24 at ang pinakabago nga ay nasa 323 kilos nito lang October 4 sa MICP sa Maynila. Gita mga mambabatas, pinupuri nila ang mga kawani ng PNP, NBI, BOC at iba pang ahensya dahil sa pagkakadiskubre ng mga kontrabandong ito. Pero napapanahon na para matukoy talaga kung sino nga ba ang sangkot dito at tuluyan ng mapanagot ang mga nasa likod nito. Sa pagdiliga, isang itinatanong ng mga kongresista ang mahalagang impormasyon ukol sa illegal drug trading na ito. Pero ang ilang detalye hiniling ng mga law enforcement officials na ibahagi na lang sa pamamagitan ng executive session. I would like to extend my heartfelt felicitations to our law enforcement agencies, the PIDEA, the NBI, the PIDEG, and the Bureau of Customs for a very fruitful campaign against illegal drugs under the administration of President BBM. Bagamat meron pa ring mangilan-ngilan na naliligaw ng landas, huwag lang tayo magpabaya upang sila ay magtagumpay. Kaya po magtulungan tayo. We will adopt a whole-of-the-nation approach on this problem. I am aware of the pending bills of the amendments of the Republic Act number 9165, authored by our chairman, the Dangerous Drugs Act of 2002, and I can assure you, the leadership of the House of the Representatives, our Speaker Ferdinand Gomez Romualdez, is committed in supporting the passage of this important piece of legislation. Naomi, sa isang pahayag nga ni House Speaker Martin Romualdez ay sinasabi niya na talagang binigyan ng utos niya ang mga House leaders talagang tukuyin kung sino nga ang nasa likod ng mga kontrabandong ito para nga ay magtuloy-tuloy na itong magagandang achievement ng pamahalaan hinggil nga dito sa pagsawata sa iligal na droga sa bansa. At sabi nga rin ni Speaker Romualdez ay mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nais na makontrol at mapigilan na itong illegal drug trading sa bansa, kaya yan ay talagang tinututukan nila dito sa Kamara. Naomi? So Mela, tama ba? Naka-session break ngayon ang Kamara. So ano yung magiging susunod na hakbang kasunod ng investigasyon ngayon? Naomi, sa mga puntong ito ay idinadaos yung executive session. Ibig sabihin, ito ay closed-door meeting kung saan pinag-uusapan din ng mga mambabatas at mga resource speakers yung mga talagang sensitibong impormasyon na hindi muna dapat sabihin sa ating mga kababayan o pribadong impormasyon muna. Pero Naomi, nabanggit mo na nga rin, naka-session break ngayon yung mga mambabatas pero inaasahan natin na magpapatuloy itong investigasyon hanggang matukoy nga nila kung sino yung mga sangkot dito at talagang mapanagot o makapagrekomenda ng naaayong mga reklamo at kaso para nga magtuloy-tuloy yung pagtugis dito nga sa mga nasa likod nito at mapigilan na illegal drug trade sa bansa. Naomi? Maraming salamat, Mela Lesmoras.